Ang pagiging mapagkakatiwalaan na tatlong saksi. Samantalang ang patotoo ng 8 saksi ay nagbigay diin sa pisikal na katotohanan ng mga lamina. Ang tatlong saksi ay mayroong karagdagang responsibilidad na patotohanan na ang kanilang naging karanasan bilang mga saksi at ang gawain ng pagsasalin ay naging posible lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Isang paghahayag na ibinigay noong Hunyo 1829 ang nagbigay sa tatlong saksi ng mga partikular na tagubilin tungkol sa kanilang patotoo sa mga lamina. Patotohanan na nakita ninyo ang mga ito. Ang utos ng Panginoon. Gaya ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith Jr. ay nakita ang mga ito sapagkat sa pamamagitan ng aking kapangyarihan niya nakita ang mga ito. Ipinaliwanag ng paghahayag na iyon ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na makikita ninyo ang mga ito. Dahil dito, nagpatotoo si David Whitmer na nakita niya ang mga lamina sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Noong 1838, isang naghinanakit na miyembro ng simbahan na nagngangalang Stephen Burnett ang nagsabing itinanggi ni Martin Harris na nakita niya ang mga lamina ng kanyang likas na mga mata. Nang binanggit ang wikang ginamit sa paghahayag, iginiit ni Burnett na ang ibig sabihin ng makakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay makakita lamang ng mga saksi ang mga lamina sa pamamagitan ng pangitain o imahinasyon. Nadama ni Harris na mali ang paliwanag na ito at kaagad niyang nilinaw ang kanyang naunang pahayag. Nang sinikap na maipaliwanag ang kahangahangang karanasan, sinabi niya, ayon kay Burnett, na nakita niya ang mga lamina sa para bang nakakita siya ng isang lungsod sa isang bundok. Naniwala ang maraming Kristiyano sa panahon ni Harris na mapanganib o imposibleng makita ang mga banal na bagay gamit lamang ang pisikal na pandama. Ang paniniwalang ito ay nakabatay sa mga kwento mula sa Biblia. Halimbawa, sa Lumang Tipan, ang mga Israelita na sumilip sa kaban ng tipan nang walang pahintulot ay nalipol. Ang presensya ng Diyos ay kadalasang nakakubli sa isang tabing o isang ulap ng usok upang maprotektahan ang mga mata ng mga hindi handa sa espiritual. Pinagtibay din ng mga naunang paghahayag ni Joseph Smith na hindi kayang makita ng tao ang Diyos gamit ang kanilang mga likas na mata nang hindi namamatay. Gayunman, masasaksihan nila ang kanilang ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanilang spiritual na mga mata. Kung sila ay nagbago, pinagsigla ng Espiritu ng Diyos. Itinuring ni Martin Harris ang karanasan ng mga saksi sa anghel at sa sinaunang talaan bilang banal na karanasan tulad ng pangitain ni Joseph Smith. Batid ang mahihigpit na babala sa mga banal na kasulatan. Madalas siyang magsalita tungkol sa kakulangang nadama niya noong nasaksihan niya ang mga lamina. Sa paglipas ng taon, ginamit siya ng iba't ibang
or gumamit siya ng iba't ibang parirala upang ilarawan ang kanyang pambihirang karanasan. Kapag hiniling ng iba't ibang mga taong nag-interview sa kanya na linawin kung talaga bang nakita niya ang mga lamina, binanggit niya na nakita niya ang mga ito sa kanyang mga spiritual na mata. Nabibigyang diin ang pagiging kakaiba at sagradong karanasan at gayon din ng kanyang mga pisikal na pandama. Tulad ng katotohanang nakatayo kariyan at nakita ako, iginiit niya minsan, gayon din katotohanang nakita ko ang anghel na hawak ang mga laminang ginto. Inilarawan din ni David Whitmer ang spiritual at pisikal na aspeto ng karanasan ng mga saksi. Siyempre kami ay nasa espiritu nang makita namin ito, dahil walang tao ang makakita sa mukha ng anghel maliban sa espiritual. Paliwanag niya at idinagdag na ngunit kami pa rin ay nasa katawan at lahat ay likas sa amin, gaya sa anumang oras. Bawat isa sa tatlong saksi ay paulit-ulit na nagpatotoo tungkol sa kanilang karanasan sa mga iniltalang pahayag, in-interview at mga pribadong pag-uusap. Hindi lahat ng nakatalang mga salaysay ng mga saksi ay maaasahang mapagkukunan. Ang ilan sa mga bunga ng interview ng mga taong kumakalaban sa patotoo ng mga saksi. Ang ilan ay naitala pagkaraan ng ilang taon o dekada matapos itong ibigay. Bagamat may pagkakaiba sa ilang mga detalye ang ulat tungkol sa kanilang mga pahayag, karaniwang pare-pareho ang mga ito at mahigpit na nakaayon sa tagubilin ng paghahayag. Sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan kay Joseph Smith na humantong sa pag-alis ng tatlong saksi sa simbahan na sina Cowdery at Harris ay bumalik kalaunan. Patuloy nilang pinaninindigan ang kanilang patotoo bilang mga saksi sa buong buhay nila, bagamat ilan sa 8 saksi ay lumayo sa simbahan kalaunan, bawat isa sa kanila ay pinanindigan din ang kanilang patotoo na nasuri nila ang mga lamina. Ang pinagsamang bigat ng kanilang mga pahayag na ibinigay sa loob ng maraming taon at sa kabila ng kanilang pagbabago-bagong saloobin tungkol kay Joseph Smith at sa simbahan ay isang matibay na patotoo ng maaasahan ang kanilang mga inilathalang pahayag sa Aklat ni Mormon.